O dakila naming Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat, aming pinamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Misa lang kami, mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah, sa dakilang kalakasan, mahal na Panginoon, kagalakan, na iyo po, mahal na Panginoon, pinagkalob sa amin, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong matamis, mahal na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah, ipinadama sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah, sa mga awitin, makalangit, mapatotoo, mahal na Panginoon. Awitin ang beloved ko, mahal na Panginoon, sa mga pagkakaloob ng iyong mga anak. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, narito kami, amang banal, sa pinakamahalagang bahagi ng iyong balagawain. Minsan na pa, mahal na Panginoon, buksan niyo po ang aming pangunawa at bigyan kami ng karunungan, malapit ng kaalaman, nagmumula sa iyo, aming maunawaan, at ito po, malapit na aming maipamuhay, magsilbing kalakasan sa aming pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Gamitin niyo lamang po ang banal ang iyong paglingkod sa ganang akin. Wala po akong kakayanan. At pakisaway niyo po, mahal na Panginoon, anumang hadlang sa aming pagkikinig. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name, at aming pinapalaya, sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, power of darkness, unbelief, doubt. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ating mahal na Panginoon. Kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At dubling paggalang, respeto sa ating magulang sa mahal na Panginoon. At ating pong inaalala, sinasariwa ang mga pangangaral at turo ng ating beloved pastor and beloved assistant pastor. At pagbati, paggalang sa lahat ng beloved Almeda family, praise God. Gayon din sa inyong mga minamahal at sa lahat ng mga beloved choir, musician, beloved workers, beloved co-preachers. Praise God, mapagpalang gabi mga kapatid. Isa pong masiglang palakpak sa ating pinamamahal ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At tayong mga minamahal ay darako po sa ating pong pag-aralan, mga minamahal, sa gabing ito. Ihanda po natin ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po ay mag-aral ng ilang talata, mga kapatid, dito po sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Buksan natin, mga minamahal, ang unang Pedro 4, talata po ay 17 at 18. Ganito po, mga minamahal, ang nasulat, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang mga masama at ang mga makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Po mga minamahal, sabi ng beloved Apostol Pedro, ang paghuhukom ng Diyos nagsisimula na sa bahay ng Diyos, mga minamahal. At yung mga hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng mahal na Panginoon, saan kaya sila, mga kapatid, magsisiharap? Ang matuwid, bahagya ng makaliligtas. Ang mga makasalanan, saan sila, mga minamahal? No? Ano ang kahinatnan nila, mga kapatid? Kaya kung ating po, mga minamahal, babalikan ang pangangaral ng ating beloved pastor, mula nung siya po, mga kapatid, ay tawagin ng ating mahal na Panginoon, ang kanya pong ipinapangaral, mga minamahal, magsisi ang mga tao. Manumbalik sa ating mahal na Panginoon, tumalima sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, sa tagal ng pangangaral ng ating magulang sa mahal na Panginoon,
praise the Lord, ay kakaunti lang mga minamahal ang tumalima sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos dahil tayo mga kapatid, isa po sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Kaya mga minamahal, kung iyo pong napapanood yung viral ngayon na video mga kapatid, ng isa pong Black American na nag-prophecy. Karamihan ng prophecy niya mga kapatid dito po sa ating bansa. Amen? Karamihan nandito mga minamahal, yung mga mangyayaring lindol, mangyayaring tsunami, mangyayaring bagyo na malakas, yung mangyayari mga minamahal ng pag-resign ng mga namumuno sa atin, yung mga mangyayaring mga kapatid na kaguluhan sa ating bansa, ay kanya pong sinasabi mga minamahal. So, kung ito po mga kapatid ay maganap mga minamahal, at yung pagbagsak ng eroplano na kanya pong sinasabi, kung ito po maganap mga kapatid at mangyari, pwede po nating sabihin siya po ay isa sa mga propeta ng ating mahal na Panginoon. Diba mga kapatid? Pero kung hindi po ito maganap mga minamahal, at wala pong ganun na pangyayari dahil may mga pitsa mga kapatid, yung mga sinabi niya, may mga pitsa, may buwan kung kailan. At kung ito man mga kapatid ay magkatotoo, ang sabi ng Bible, yung mga taong mamamatay na hindi kumilala sa ating mahal na Panginoon, sila po ang kahabag-habag. Amen. Kung magkatotoo man ito mga kapatid, hindi dapat nating katakutan. Dahil ang sabi ng Bible, mga minamahal, mula pa man noon, sa lumang tipan, sa bagong tipan, sa pangangaral ng ating magulang sa Panginoon, kanya na po itong sinasabi mga minamahal, na darating ang mga ganitong kalamidad. Darating mga minamahal ang mga lindol, bagyo, gera mga kapatid, mga salot, kagutom. Lahat ito ay darating dahil sinalita ng ating mahal na Panginoon. Amen? So hindi na po tayo mga minamahal magtataka kung mangyari ito. Ang dapat po nating katakutan, kung tayo po mga minamahal ay hindi naglilingkod ng buong puso sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo po ay palamig-lamig, sabi ng ating magulang sa Panginoon, pag dumating ang rapture, na hindi po tayo nakahanda, mga kapatid, maiwan po tayo. Daranasin natin ang tinatawag na greatest tribulation. Matinding kahirapan. Hindi lang bagyo, mga minamahal, hindi lang lindol. Ang lindol, mga kapatid, ang sabi doon sa Revelation, pag lumindol, mga minamahal, ang mga pulo, maalis sa kanyang kinalalagyan. Guguho ang mga bundok, mga minamahal. Bubuka ang mga lupa, mga kapatid. Sa lakas ng lindol, maraming mamamatay. After na mamatay, mga kapatid, ang tao, makasalanan, hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon, ang kanya pong kahinatnan, mga kapatid, ay ang kaparusahan, mga minamahal. Apoy, uod na hindi namamatay. At ang huli, mga kapatid, yung sinasabing lake of fire. O, ito po yung nakakatakot. Ngunit tayo ng mga mananampalataya, darating ang araw, mga minamahal, kung magkatotoo yung kanya pong sinasabi, na maraming babangon, maraming lilitaw na mga preacher, mga ebanghelista, magkakaroon ng revival, mga kapatid, pagdating ng, sabi niya, 2026, magkakaroon ng revival
dito sa bansa natin sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang mga dating Kristiyano na, mga minamahal, nakakilala sa ating malapit na bautismuhan sa pangalan ng mahal na Panginoon, sila po mga kapatid ay manunumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. O, ipapahintulot ito ng Diyos. Mga kapatid, kung ito man ay mangyari, ang sinasabi ng taong ito, mga minamahal, ito po ay pagpapala sa mga Kristiyano na nakakalimot sa ating mahal na Panginoon upang sila po ay manumbalik sa ating dakilang Diyos. Kaya tingnan niyo po, pansinin natin, halos sa buong Pilipinas, ang Jesus Miracle Crusade, palaki ng palaki ang mga bahay-sambahan. Amen? Dahil mga kapatid, marami po ang manunumbalik. Marami pong ililigtas ang ating mahal na Panginoon bago dumating ang araw, mga kapatid, ng kanyang pagbabalik. Sabi doon sa Daniel, mga minamahal, marami ang manunumbalik sa katwiran. Dahil po makikita nila, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible nagkakatotoo. Dahil ang mga tao, mga minamahal, kung hindi nila makita, hindi sila maniniwala. Ang problema lang, mga kapatid, kung patay na ang tao, nakita niya ang impyerno, totoo pala ang impyerno, maniniwala na siya, pero wala na, tapos na, huli na, mga kapatid. Yun ang nakakatakot. Pero kung ngayon, mga minamahal, makita ng mga tao ang pinapangaral ng ating magulang sa Panginoon. Kasi mga minamahal, sabi ng taong ito, sa Pilipinas, laganap ang idolatry, yung mga pagsamba daw sa mga idols. Laganap ang paglalasing, witchcraft, mga minamahal, pangkukulam, mga pangbabarang, lahat ng mga gawain na masama, prostitution, mga minamahal, nandyan yung drug addiction, nandyan yung corruption, mga kapatid, halos lahat. Lahat ng sinasabi ng Bible, mga minamahal, na kasalanan, kasamaan ng tao, ay nandito sa ating bansa. Pero ang pagpapala sa atin, dahil itong bansang Pilipinas, mga kapatid, pinili po ito ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nakasulat po yan sa Isaiah. Sa mga pulo, magkakarinig kayo ng mga awit, hiyawan ng mga tao naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano pa yung pinuna ng tao na yon? Marami din daw ditong Christian. Pa-aleluya, aleluya. Nagsisigaw din sila, umaawit, pero hindi daw nag-aayuno. O hindi tayo doon kasali. Dahil tayo, mga kapatid, hindi lang tayo umaawit. Hindi lang tayo, mga minamahal, sumasayaw. Hindi lang tayo pumapalakpak. Hindi lang tayo nanalangin. Higit sa lahat, nag-aayuno tayo. Ito yun, ang gawaing ito, mga kapatid. Ang tinawag ng mahal na Panginoon, natatayo, mga minamahal, pagdating ng panahon. Darating ang araw, mga kapatid, tayo po ang gagamitin ng mahal na Panginoon para imulat ang ating mga kababayan, imulat, mga minamahal, ang mga tao sa buong katotohanan. Dahil tayo ang kinasihan ng banal na Espiritu. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, maghanda po tayo. Dahil darating ang araw na tayo po ay gagamitin ng mahal na Panginoon, na hindi na natin pwede pong ikahiya, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon. Magiging mga matapang tayo, mga kapatid, dahil sabi ng mahal na Panginoon, sa huling araw, ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu. Ang mga lalaki, babae, ang mga matanda, makakita ng mga panaginip, makakita ng mga pangitain. Kahit ayaw mong sabihin, pag iyan ay pinakita sa iyo ng mahal na Panginoon, hindi mo kayang pigilin na hindi mo yan sasabihin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Yung mga kapatiran natin, mga minamahal, na minsan po, dinala na ng mahal na Panginoon doon sa kanyang kaharian, mga minamahal. Yung mga patotoo na namatay na sila, mga kapatid, ngunit sila po ay bumalik. Nakita nila doon kung ano ang kaganda, ang langit, mga minamahal, ang kaharian ng mahal na Panginoon, kung gaano kapayapa. Sabi nga ng ating mga kapatid na pumunta roon, mahal na Panginoon, ayoko nang bumaba. Napakaganda rito sa lugar na ito.
Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi mo pa oras. Kailangan bumaba ka, sabihin mo sa iyong mga kapatiran, sabihin mo sa iyong mahal na pastor na ako ay nalulugod sa inyong ginagawa. Amen. Lord to God, hallelujah! Praise the Lord. No? O minsan mga minamahal, napapagod na tayo. Yung iba nga mga kapatid na mga napapanood ko dyan sa Facebook, sabi niya, ay matagal na yan. Sabi nung isang babae doon, bata pa ako, naririnig ko na yan na sinasabi na darating na daw ang Diyos. Ngayon sabi niya, hindi na ako naniniwala dahil matanda na ako, wala pa. O, di ba? Mayroong ganun. Mayroong ganun mga tao. Dahil sa katagalan ng panahon na sinasabi pero hindi naman nangyayari, hindi na naniniwala. Yan ang sabi ng Bible. Na ang mga tao tatalikod po sa pananampalataya. Tatalikod na sila. Magsasawa na mga minamahal. Hindi na magpapatuloy dahil matagal na sinasabi. Mag-isa atin. May naririnig tayo na sa 58, magra-rapture na. Baka mag-rapture na. Diba? Pag namatay daw mahal na pastor, baka mag-rapture na, magra-rapture na. So, yan ang po ang hindi natin dapat sabihin dahil ang sabi ng Bible, ang rapture, wala pong nakakaalam. Wala nakakaalam. Oras, araw. Wala nakakaalam, mga minamahal. Dahil ang rapture, mga kapatid, in the twinkling of an eye. Napakabilis, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, hindi yan mapapasa isip ng tao. Ang rapture, pag dumating yun, wala yun sa isip ng tao na rapture na pala. Wala. Yan ang sabi ng Bible. Dahil ang mga tao, mga kapatid, magiging busy. No? Hindi nila malalaman. Pero ang mga anak ng Diyos, pag dumating yun, nakaready ka. Anumang oras dumating yun, tayo po mga minamahal ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Ito po yung sinasabi ng Bible na blessed hope. Ito yung ating pag-asa, mga kapatid. Dahil dito, mga minamahal sa sanlibutan, kahit mag-aral ka pa ng ilang kurso ang kunin mo, wala nang pag-asa dito sa sanlibutan. Sige po, sabi ng mga manggagawa na nagrarally, kami lahat pagod na pagod. Mula umaga hanggang hapon, magtrabaho kami, halos walang makain ng aming pamilya dahil maraming kinakaltas, maraming binabawa sa aming sweldo. Pero nung nalaman nila na napupunta lang pala mga minamahal sa ilang tao ang kanilang pinaghirapan, grabe mga kapatid, galit na po ang ating mga kababayan. Ito daw po mga minamahal ang nakikita ng mahal na Panginoon na tayong mga Pilipino, no? Dapat sana mga minamahal, sagana tayo. Pero katulad ng bansang Israel, pinahirapan mga minamahal. Kung ano-ano mga kapatid ang nangyayari. Dahil mga minamahal ang ating mga kababayan, ang ilan. Lalo na po yung mga panatiko sa relihiyon. Hindi sila naniniwala, mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal, kung tingnan po natin, ang kapaligiran po natin, kung titingnan natin ang ating mga kababayan, nakakaawa, mga minamahal. Pero ano po, mga kapatid, ang panawagan sa atin ng ating beloved parents in the Lord, tayong lahat mag-alay ng pag-aayuno. Palakpakan natin ang malapan. Kasi mga kapatid, sa ating panalangin, kikilos ang ating mahal na Panginoon. Hindi na po ito hindi na po ito mga kapatid basta-basta. Kasi kung isipin naman natin, noong araw gano'n naman naglilindol, nagbabagyo, di ba? May nangyayari namang kalamidad. Pero ngayon, kakaiba na po ngayon. Hindi na po ito biro-biro. Sunod-sunod yung mga lindol, mga kapatid. Sunod-sunod yung mga nangyayari. Sabi pa nga ng taong ito, magkakaroon ng baha. Tatabunan daw yung mga bahay na malapit sa dagat. Tsunami. Kung magkatotoo. Kaya takot na takot yung ating mga kababayan, mga minamahal, sa mangyayari. Pero tayo mga Kristiyano, ito na yon. Yung hinihintay natin,
na sinabi ng mahal na Panginoon, nagaganap na mga minamahal, kaya wala na tayong panahon para magpalamig-lamig, wala na tayong panahon mga minamahal para mangarap pa kung anong pangarap natin. Kailangan mga minamahal, i-priority natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil bahala na po ang mahal na Panginoon sa lahat. Amen. Kapag nagtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Basahin natin mga minamahal ang aklat po ng Isaiah, mga kapatid. 26, talatang 2 at 3, mga minamahal. Sabi dito, buksan ninyo ang mga pintuang bayan upang mapasukan ng matuwid na bansa na nag-iingat ng katotohanan. Iyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Amen. Iingatan tayo. Magiging payapa tayo mga minamahal. Kahit nababalitaan natin na diyan maglilindol mga kapatid, may darating na sakuna. Payapa tayo na matutulog mga minamahal sa ating panalangin. Mahal na Panginoon, huwag mo kaming pabayaan. Matutulog akong payapa, mahimbing. Hindi ako mag-alala dahil ikaw ang nagbabantay sa akin. Dahil kasama kita, mahal na Panginoon. At kung di naman ako magising, magigising ako. Nandiyan na ako sa iyong kaharian. Di ba? Amen. Hindi tayo mag-alala, mga kapatid. Hindi ka mangamba, maminamal, dahil wala kang iniisip na ano pa man ang iniisip mo maglingkod sa mahal na Panginoon. At kung kunin na tayo, magpapahinga na tayo mga kapatid. Tapos na po yung ating gawa dito sa lupa. Amen. O, yung mga tao na hindi kumikilala sa ating mahal na Panginoon, grabe na po yung pag-alala nila. Yung bahay nila, mga minamahal, malalaki. Kung ilang palapag, mga konkreto, mga kapatid. Iniisip nila kung maglindol, giba yung bahay nila. Diba? Matagal, sabi nila, matagal namin pinaghirapan. Nagpakahirap-hirap kami sa ibang bansa para makapundar kami ng ganyang bahay, para magkaroon kami ng ganyang sasakyan. Pero isang iglap, winasak lang ng lindol. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng iba, hindi pala kami lugi. Kahit ang bahay namin kubo-kubo lang. Kahit ang bahay namin mga light materials lang. Kahoy mula sa mga bambu, mula sa pawid ang aming tirahan. Pagdating ng lindol, hindi nabibitak. Diba? Sumasayaw lang yung kanilang bahay, pero walang nangyayaring na pagguho. O yung may mga malaking building, malalaking bahay, takot na ngayon, lalo na sa Maynila. Dahil sabi doon, nagbabanta na yung the big one sa Maynila. Takot na sila. Tayo, mga kapatid, ang dapat nating katakutan kung tayo po ay mahiwalay sa ating mahal na Panginoon. Yan ang nakakatakot. Kasi kung dumating sa atin, mga kapatid, ang kamatayan, and after that, maminamahal, hukuman tayo ng Panginoon. Kung hindi tayo tumalima sa gospel ng mahal na Panginoon, ang haharapin natin parusa ng Diyos. Pero kung mainit tayo naglingkod, hindi tayo nagsasawa, mga minamahal, kahit mahirap, kahit may pagsubok, tuloy-tuloy ka lang, darating ang araw, makikita natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen. Iiwanan natin ito, mga kapatid, ang sanglibutang ito. Lahat na nandito, mga minamahal, iwanan natin ito. Dahil hindi tayo taga rito. Kaya ano po sabi ng mahal na Panginoon? Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Huwag dito sa lupa. Sa langit, mga kapatid. No? Yung mabubuting gawa, yan po ay dakilang kayamanan na ating iniipon doon, mga minamahal, sa kalangitan. Kaya kahit inaapi ka na, kahit na ginagawan ka na ng masama, huwag kang gumanti. Ipaubaya natin sa mahal na Panginoon. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Dahil kapag gumanti tayo, mga kapatid, mawawala na yung reward sa atin.
Kaya nga sabi doon, kahit magbigay ka, pag nagbigay ka, huwag kang magsasalita nung nagbigay ka ng ganito, ganyan. Huwag mong sasabihin. Kahit yung kaliwang kamay mo, yung kanang kamay mo, hindi makaalam. Pag nag-ayuno ka, sabi doon, dapat sekreto lang. Huwag mong ipagmalaki, huwag mong ipagmayabang na nag-ayuno ka. Diba? Kung gumawa ka mga minamahal ng mabuti, yung sekreto lang. Huwag mong ipagsabi na gumawa ka ng ganito sa kapwa mo. No? Dahil ang Diyos ang nakakakita, siya po ang gaganti. Amen. Kasi mga minamahal, pag pinagsabi-sabi natin yan, sabi natin, ito, tinulungan ko ang taong ito, ganito. Tapos, bandang ngayang huli, ganito ang gagawin sa akin. O, wala na tayong ganti. Hayaan natin yung tao na yun, kung ginawan tayo ng masama, kung ginawa natin siya ng mabuti, binalik sa atin masama, hayaan natin. Dahil ang Diyos ang nakakakita. Amen. Hindi man na-appreciate yung ginagawa mo dito. Hindi man yan nakikita ng tao yung ginagawa natin, mga minamahal. Pero nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang lahat, hubad yan sa harapan ng Diyos. Amen. Kahit sabihin hindi nakalista yung binigay mo, okay lang yan. Nakikita yan ng Panginoon. Kahit hindi nakita yung ginawa mo, tinulong mo, okay lang yan. Nakikita yan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Diba, sabi ng Bible, mga kapatid, maglingkod tayo ng may galak. Amen. Sabi ni Pablo, mga minamahal, always rejoice, always rejoice. Ano man ang dumating sa atin, mga kapatid, pasalamatan natin. Rejoice always. Kasi, mga kapatid, ang Kristiyano, ang tao na may kapayapaan, pag ang taong may kapayapaan, may kabanalan, makikita niya ang ating mahal na Panginoon. Pero yung tao na walang kapayapaan, without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi niya makita ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakaganda, mga kapatid, kung magkatotoo ang plano ng Diyos dito sa ating bansa. Kung siya man po ay ginamit ng Panginoon para siya po ay mag-prophesy dito sa ating bansa, pagpapala po ito, mga kapatid, sa atin. Amen. Kasi mga minamahal, yung kanya pong paniniwala, there's only one God. There is Jesus. No? Kinukontra niya yung mga ibang mga nangangaral ng wala sa katotohanan, mga bulaan. Pati yung mga Kristiyano po, no, kinukontra niya. Dahil hindi kayo totoo. Ang totoong Kristiyano, nakikita sa pag-aayuno. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Pag-ayuno. Kaya, mga kapatid, kung hindi ka pa nakapag-aayuno mula nung nakilala mo ang mahal na Panginoon, hindi ka pa totoo. Pero kung nakapag-ayuno ka na, kahit sabihin mo 2 meals, 2 araw, 3 araw, tunay ka na. Dahil walang makagagawa na mag-ayuno maliban kung siya po ay kinakasihan ng banal na Espiritu. Praise the Lord. Sino ba tayo, mga kapatid? Para tayo po ay gawing ganito ng ating mahal na Panginoon. Inihanda tayo ng Diyos, mga kapatid. Para sa ating mga kababayan, yung turo ng ating beloved pastor, iyan po ang ating susundan. Yung pangangaral ng ating beloved pastor, iyan po ang ating mga minamahal gagawin. Yan ang sinasabing pag-alaala. No? Kasi mga minamahal, sabi nga ng isang mangangaral, isang ordained preacher, kayo ngayon, mga kapatid, pag nagpapatotoo, sabihin nun, pag nagbati, inaalala namin ang pangangaral. Pero ngayon, hanggang sa alaala lang, hindi naman yung ginagawa. Oh. Diba, mga kapatid? Kailangan gawin natin yung pinapangaral ng ating magulang sa Panginoon, hindi lang po sa alaala, kundi ating isagawa. Sapagkat ang sabi ng Bible, kapag nag-obey tayo sa parents in the Lord, ito po ay mabuti, matuwid. Amen. Hindi tayo mapahamak kapag tayo ay nagsunod sa ating magulang sa Panginoon. Napakaganda, mga minamahal. Kasi walang lugi sa pagsunod, mga kapatid. Dahil ang pagsunod,
Kung hindi po yan ginawa ng mahal na Panginoon, wala rin tayo dito. Walang matutubos na Kristiyano, walang matutubos na tao, walang mapatawad na tao, mga kapatid, kung hindi sumunod mismo ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, naparito ako sa balunbo ng aklat upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Ang pagkain ko, ang sabi ng mahal na Panginoon, ay ang gawin ang iyong kalooban. Praise God. Purihin natin dakilang Diyos at hanggang dito na lamang, mga minamahal. Praise God, lahat po na papuri at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tayo po, mga kapatid, minsan na po umawit bago po tayo dumako sa ating mga panalangin. Awitin natin, mga minamahal, You are always there. Praise God. When I talk to you, I know you listen. Yes, God. And when I'm scared, I know that you are always there. In your presence, Lord, I feel your comfort. That's why I know that I can come to you in prayer. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. And as my heart fills with your wonder, I know that you are always there. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. You are always there. Amen. Hallelujah. You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. Hallelujah. There were times that I have been too busy, and there are times when I don't take my time to pray, but you were always there, just waiting for me. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Until I come to you, walk my curse away. It's in the sinner that you touch me and show me just how much you care. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And as my heart filled with your wonder, I know that you are always there. You are always there. You are
Pakinggan mo, mahal na Panginoon, ang aming mga panalangin. Bagamat mahal na Panginoon, minsan kami nagkukulang, mahal na Panginoon. Salamat sa iyo pag-comfort sa amin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat, mahal na Panginoon, sa lahat ng mamanampalataya. Kahit mahal na Panginoon, sila po'y nasalanta, mahal na Panginoon, ng bagyo. Nariyan dumaan ang lindol, mahal na Panginoon, ngunit hindi mo mahal na Panginoon pinabayaan. Maraming salamat. Ang panalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon, mahal na Panginoon, nakikita namin ang mga tanda, ang mga banal, ang napakalapit na pagbabalik. Hallelujah. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming lahat. So, nandalangin na beloved pastor, bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, manatiling mainit dahil naglilingkod, mahal na Panginoon. Alisin mo, mahal na Panginoon, magawa ng kaaway ang mga hidwaang pananampalataya, mahal na Panginoon. Panglalamig, mga panglulupaypay, maging ang kahirapan, mahal na Panginoon. Punuan niyo po lahat po ng aming pangailangan. Lalo na po sa iyong banal na iglesia, mahal na Panginoon. Simula sa Central Church, mahal na Panginoon, hanggang sa kaliit-litang outstation. Ikaw po, mahal na Panginoon, mag-provide. Ikaw po ang aming inasahan. Maging sa aming makaramdaman, mahal na Panginoon, ikaw po magpapagaling. Hallelujah, hallelujah, sa aming mga problema. Ikaw po ang lulutas sa mga banal. Kami, mahal na Panginoon, nagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Mami na mahal, ating ipatong ating kamay sa ating mga karamdaman. Dalawang kamay ating itaas. Tayo may mga problema. Manampalataya tayo na sa ating malapit walang imposible. Tayo manalangin, mga kapatid. Unang kilang Diyos. Sa nandalangin, mahal na pastor, among banal. Sa iyo, dakilat banal ang pangalan, mahal na namin pinapalaya sa aming sinasaway. Ang lahat ng masamang espiritu, mga panglupaypay, mga panglalamig, mga pag-alinlangan. Di mo carnality, di mo yung pride. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, ano mga karamdaman, high blood, sakit sa puso, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, pagkabulag, pagkapilay, pagkabingi, pagkapipi, rayuma, arthritis, goiter, karamdaman sa tiyan. Cast out, cast out. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, problem be solved in Jesus' name. Sickness, disease, be healed in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Purihin ang mahal na Panginoon at tayo po mga kapatid, magpasalamat, buong puso, buong lakas, mami na mahal. Hallelujah, sigaw po natin ang tinig ng pagtatagumpay, mga kapatid. Praise God, sabay-sabay tayo, mami na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Glory to God. Lahat po na papuri at pasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus.